Hello Pancake Sellers! In this video ay pag-usapan natin kung paano mo ma-mark as paid yung customer mo, especially kung payment first setup ang business mo. Nang sa ganon ay naka-zero na yung COD ng customer mo para hindi na sila sisingilin ng mga couriers or ng rider na magdi-deliver ng parcel nila. Meron tayong dalawang way para ma-mark as paid natin yung customer, no, or yung order ng customer natin. Kaya yan yung ipapakita ko sa inyo ngayon. So dito sa sa Pancake is that ito yung first method, and the second method naman is sa loob ng POS. Yan, so dito. So maya pag-usapan natin kung paano yan, no. So dito tayo sa Pancake muna. So let's say this is your customer. So as you can see, no, nag-send tayo ng invoice is payment upon delivery. So COD siya, yung default talaga niya. But since we are on the payment first setup, so what we will do here is that before natin i-send tong invoice, ay i-edit muna natin tong current order ng customer natin. So, open mo lang yung order niya. For example, ganyan. Yan. Open mo to. Then, i-click mo yung pencil icon. Click natin yan. Then, from here, ay scroll down tayo ng konti at hanapin mo tong more payment methods. So, i-click mo naman itong more payment methods para makapaglagay tayo dito ng amount na binayad ng customer sa atin. So, pwede pa tayong magdagdag dito no, ng payment methods para mas monitor talaga natin yung yung amount or yung method na ginagamit ng mga customers natin. So let's assume na bank transfer ang ginawa ng customer at na-verify na natin to sa ating finance team. So lagay natin dito yung total amount na binayaran nila. So mag-pop up naman to. Kung down payment yan, so ilagay nyo lang yung amount ng down payment. Kung full payment, so i-click nyo lang to. Click natin yan, then close, then automatically naging zero na siya and save. So dito, once save na natin, ay i-click na natin or i-send na natin yung invoice by clicking this invoice icon. Pag-click natin dyan, from COD, yan, di ba? Payment upon delivery. So sa COD, magiging fully paid bank transfer siya. Ayan. So ito yung first method. Ngayon, pag-usapan naman natin yung second method, which is sa POS. So all you need to do ay i-click nyo lang tong icon na to na view order details on POS. Once na-click mo na yan, mapupunta ka ngayon sa POS. At dito sa POS, ay scroll down tayo ng konti dito sa note. Yan. So may makikita tayong payment verification. Yan. So dito ay pwede tayong maglagay ng payment amount at saka makapag-upload ng screenshots or proof of payment. So click lang natin tong add. Tapos ngayon, ilalagay lang natin dito yung account. Yan. Either online or GCash. So let's say GCash. Ang bank transfer na lang, online transfer. Then yung payment amount, magkano ba? So since 237, lagay natin dyan, 237. So created at, then verified. Tapos i-upload lang natin dito yung ating proof of payment. Okay, so this is an example no, ng proof of payment natin. Once uploaded na siya, ay click mo lang tong save. Ayan. So yun yung total payment ng ating customer. So once we refresh the browser, ay makikita nyo na dito yung COD ay naka-zero na siya. Yan. So pwede na natin tong i-process punta sa ating courier nang sa ganon ay wala nang babayaran yung customer natin.